Naku po mga kapatid, barkong pandigma daw ng US o Amerika at China nagkaharap sa South China Sea. No? Panoorin natin to mga tol, PCG nagpadala ng barko sa South China Sea. Itong video panoorin natin mga kapatid mula to kay John Reps. No, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba at bibigyan lang natin to ng reaction video and commentary mga kapatid. No? Ayan, mula kay John Reps, nagkaharap no sa South China Sea ang barkong pandigma ng Amerika at saka China. So alamin natin to mga tol. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. To barko ng US to siguro o China. Mukhang China eh. Okay. Layag ng US-7 Fleet na isang guided missile destroyer nito ang naglayag sa Parasil Island chain sa South China Sea noong Biyernes. Ay hindi, mukhang ano to. Hindi, ibang barko to. Iba rin yung bandila. Oh. Hindi ko alam kung anong barko to. Panoorin, balikan natin. Inihayag ng US-7 Fleet na isang guided missile destroyer nito ang naglayag sa Parasil Island chain sa South China Sea noong Biyernes bilang bahagi ng Freedom of Navigation Operation. Sinubukan ng USS Halsey ang mga paghihigpit ng China sa paglalayag lampas sa mga isla na kontrolado ng China na sumasalungat sa United Convention on the Law of the Sea. Sinabi ng US-7 Fleet na ang Freedom of Navigation ay nagtataguyod ng mga karapatan, kalayaan at legal na paggamit ng dagat na kinikilala sa international na batas. Tinesting nila yung ginagawa ng China dahil nga ang China mga kapatid siga eh. 'Di ba? Kapag daraan doon sa malapit sa kanila, gusto muna nila humingi ng pahintulot sa kanila. Baliwala yung freedom of navigation kung tawagin. Sabi nga ng Amerika, labag sa batas yung ginagawa ng China eh. Kaso ngayon China, likas na bulas talaga yung mga yun eh. Kaya kailangan makatagpo talaga yun ng kakaltok sa kanila eh. Sa pamamagitan niyan ay hinamon ang mga paghihigpit ng inosenteng pagdaan na ipinapataw ng People's Republic of China at gayon din sa paghamon sa People's Republic of China claim sa mga tuwid na baseline na nakapaloob sa Parasil Island. Ang innocent passage ay ang karapatan ng isang barkong pangdigma ng Amerika o sinumang bansa na magbiyahe sa loob ng 12 nautical miles ng baybayin ng ibang bansa nang walang paunang abiso hanggat hindi ito makakasama sa kapayapaan, kaayusan at seguridad ng coastal state ayon sa Artikulo 19 ng UNCLOS. Naayon naman pala sa UNCLOS. 'Di ba? Ang problema kasi hindi nga siya kinikilala ng China. Kasi ang gusto ng China, the almighty China, sila lang ang batas, sila lang ang masusunod. Nangangahulugan iyon na ang isang barkong pangdigma ay hindi pwedeng makakapaglunsad ng mga sasakyang panghimpapawid, magpaputok ng mga armas, gumamit ng isang partikular na radar o gumawa ng anumang ibang aksyon na makakagambala sa direktang pagdaan ng barko. Sinabi ng US-7 Fleet na ang unilateral na pagpataw ng anumang otorisasyon o kinakailangan sa paunang abiso para sa inosenteng pagdaan ay hindi nakasaad sa batas. Sa pamamagitan ng pagdaan sa inosenteng daanan nang hindi nagbibigay ng paunang abiso o humingi ng pahintulot sa China, hinamo ng Amerika ang mga labag sa batas na paghihigpit na ipinapataw ng China. Kaya't ipinakita ng Estados Unidos na ang inosenteng daanan ay hindi napapailalim sa gayong mga paghihigpit ng China. Tinesting ng US mga tol kung gaano ba talaga katikas tong China. Dahil nga yung batas ayaw sundin ng China, gusto nila yung batas lang nila ang kikilalanin ng buong mundo. 'Di ba? Yung mga paghihigpit daw na gano'n na hindi naaayon sa batas yun. Kasi nga meron daw sinasabing innocent passage na pwede namang dumaan ng kahit na anong barko na hindi mo dapat gambalain, 'di ba? Kasi naaayon naman daw yun sa UNCLOS. Kaso nga pinagbabawal ng China yon. Ang gusto ng China, kung dadaan ka malapit sa kanilang karagatan o sa karagatan nila, magbigay ka muna ng pahintulot sa kanila, humingi ka muna ng pahintulot sa kanila. Yun ay labag naman daw sa batas din. 'Di ba? Ang problema etong US gusto atang sukatin kung hanggang saan itong tikas ng China.
Pero sa isang pahayag ng PLAN o People's Liberation Army Navy sa Chinese social media site na Weibo, abay sinabi ng PLAN na pinalayas umano ng mga barkong pangdigma nila kasama ang Chinese Air Force ang isang guided missile destroyer ng Amerika. Mahirap nang maniwala sa mga sinasabi nito mga Chekwan to. Puro sinungaling naman to mga to eh. Kasama ang Chinese Air Force ang isang guided missile destroyer ng Amerika na USS Halsey mula sa chain ng isla sa Paracel o tinatawag ng China na Xia Island. Chinese military on Friday said that it organized naval and air forces to tail and monitor the American guided missile destroyer USS Halsey in the sea. Sinabi ng Southern Theater Command ng PLAN na malubhang nilabag ng Amerika ang soberanya at seguridad ng China na isa pang matatag na patunay ng maritime hegemony at militarization nito sa South China Sea at ganap na ipinakita na ang Amerika ay isang out-and-out security risk maker sa South China Sea at ang panggugulo sa kapayapaan at katatagan ng South China Sea. Ang pahayag na yan ng PLA Navy ay kaagad namang sinagot ng US 7 Fleet. Ayon sa US 7 Fleet ay kasinungalingan ang sinasabi ng PLA Navy. The U.S. Navy responded by calling Beijing's statements as being false. It, however, confirmed the presence of the ship and asserted navigational rights and freedoms in the South China Sea and near the Paracel Islands. Alam namin, sinungaling talaga China. Saka yung Paracel Island din naman pag-aari ng ng China yan eh. May claim din dyan ng Vietnam eh. The U.S. also claimed that its operations are in accordance with international law. The U.S. accuses China for sweeping maritime claims in the South China Sea that it says poses a serious threat to the freedom of the seas. Nauna umanong nag-radio challenge ang barko ng China sa Halsey kaya't ipinaliwanag ng barko ng Amerika ang tungkol sa UNCLOS. Ayon sa US 7 Fleet ay dumaan lamang umano ang kanilang barko at walang ginagawang panggugulo sabay giit ng 7 Fleet na pwede at patuloy silang maglalayag at lilipad saan man sa pinapayagan sa international na batas. Kung pinapayagan niya ng international na batas, yan ang panghahawakan ng US at kapag sila ay ginambala ng China, meron silang pinanghahawakan na para pumalag wala kaming problema rito. Hindi kami nanguna, dumaan kami. Merong innocent passage at etong ginawa namin naaayon sa international law. So hindi kami naghahamon dito. China una. Kumbaga sa normal na batas mga tol. 'Di ba? Wala akong nilalabag na batas. Dumaan lang ako. Bigla ka na lang nang nanuntok di ginantihan lang kita. Parang ganon mga tol. 'Di ba? Yan tanong, may lakas kaya ng loob ang China para manguna? Ayon sa ulat, naganap ang pagtatalo ng China at Amerika habang ang guided missile destroyer na USS Halsey ay patungo sa Taiwan at hindi nabanggit kung saan ito nagmula habang ang mga militar ng Amerika at Pilipinas ay formal na isinasagawa noon ang pagtatapos o closing ceremony ng balikatan exercise. Narinig nyo naman ang pahayag ng China mga kabayan na pinalayas umano nila ang barkong pangdigma ng Amerika pero sinabi ng US 7 Fleet na kasinungalingan ang sinasabi ng China. Well, anong sa tingin nyo mga kabayan? Sa tingin mo yung China, palalayasin yung destroyer ng Amerika? In their dreams. Matapos makita ang sira at durog ng mga coral na itinambak sa Sandy Cay na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, ganitong sitwasyon din ang naobserbahan ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal. Ayon sa PCG, April 15 nang matanggap nila ang impormasyon na may ganitong aktibidad sa lugar. Dahilan para i-deploy ng PCG ang BRP Teresa Magbanwa. Okay. So alam na natin yung tungkol sa balitang to mga tol na yung China nga ay nagpaplanong magtayo ng isla malapit sa Palawan. 75 nautical miles mga tol. At natagpuan nga ng PCG natin na maraming mga patay na corals ang nakatambak doon sa ilalim ng dagat. Indikasyon nga na nagpaplano sila ng land reclamation o yung island reclamation. Gumagawa sila ng artificial island mga tol. Sana ma-actionan ng gobyerno natin yan mga tol. Well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang napanood natin? Sa tingin mo ba nagawa ng China ang palayasin ang US? Gayong ang US naninindigan na naaayon sa international law ang kanilang paglalayag ay hindi sila papabuli sa China mga tol. Pilipinas lang ang kayang ibulas ng China. Well anyway, hanggang sa muli ako nga pala si Shobaldi.
Peace out.